Si Pangulong Duterte raw ang numero 1 drug addict sa bansa ayon kay CPP Founding Chair Jose Maria Sison. Yan ay dahil lulong daw sa painkiller na fentanyl ang Pangulo. Wala pang tugon ng Presidente sa panibagong tirada ni Sison matapos niyang iutos ang termination ng peace talks sa National Democratic Front. May report si Chino Gaston. Sa isang statement noong linggo, sinabi ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na hindi ang mahihirap na drug user at pusher ang dapat daw tinatarget ng pulisya, kundi ang tinawag niyang numero 1 drug addict sa bansa, si Pangulong Duterte. Sabi ni Sison, lulong ang Pangulo sa gamot na fentanyl na ginagamit niyang painkiller sa natamo noong motorcycle injury. Sa isang speech noong Pebrero sa Davao City, inamin ng Pangulo na minsan siyang napagkamaliang gumamit ng mas mataas na dosage ng fentanyl kesa inirerekomenda ng kanyang doktor. More than just the disappearance of pain, you feel that you are on cloud 9. Para bang everything is okay with the world. Ang pahayag ni Sison ang pinakahuling tirada laban kay Pangulong Duterte matapos iniutos nito ang termination ng peace talks sa National Democratic Front Peace Panel. Wala pang sagot tungkol dito ang Pangulo. Sa Miyerkules, magpupulong ang Government Peace Panel para balangkasin ang formal notice of termination. Kapag natanggap na ng NDF Peace Panel ang sulat, may 30 araw na palugit bago maituturing na officially terminated na ang usapang pangkapayapaan. We are meeting to comply with the instruction of the President. Sa pagtapos ng peace talks, mawawalang bisa na rin ang Joint Agreement of Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Ito ang kasunduan para makadalo ang NDF consultants sa peace talks, gaya ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon. Ang Solicitor General's Office, pinababawi na sa korte ang piyansa ng mga napalayang NDF consultants. And what is the effect of that? They will be arrested and they will be recommitted to the detention facilities. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Secretary Bello at iba pang mga miyembro ng Peace Panel. Pagkatapos masilbi ang notice of termination, balak nilang kausapin ang Pangulo na dati namang nagsabi na isa sa gusto niyang iwanang legasiya ang kapayapaan sa CPP-NPA. Chino Gaston, GMA News.